Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin na yung hindi. December, ate, tapos na. January 4. January 4 to January 10, 2026. Siyempre maraming salamat po na kay Sir Ronald Balbuena. Sir Ronald Balbuena, WZ as a zebra. 7, letter T sa iyong thanks donation. Ronald Balbuena, WZ7, letter T sa iyong thanks donation. At syempre, sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. This reading is for you, Maraming salamat din sa aking sa mga nagpa-reading. Yan. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, gusto niyo makaha natin, all the details is in description below. General reading ito, Alam niyo naman siguro yung general. Hindi ko binanggit ang pangalan nyo dito, Kunin nyo lang sa inyo at itapon ang hindi sa inyo. Energy reading po tayo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Tatandaan nyo palagi, wala sa kapalaran ang kapalaran ng tao. Nasa inyo pa rin ang pagbabago na ito. Gawin yung guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito sa baraha, para magkaroon kayo ng idea kung ano ang mga pwedeng maging aware kayo o change of decision or mga bagay na dapat maiwasan. Pero kung gusto nyo na positive lang, hindi ito para sa inyo. Yun lang, Okay. Tingnan natin kung ano yung meron. Okay. May mga bagay ka na gusto mo nang magsimula sa nakikita ko dito. Pinag-iisipan mo itong mga sitwasyon na to. Pinipilit mong balansehin or pinipilit mong maging okay in your situation. You want to create something into your life, pero nagkakaroon ka ng pagsasaisip o pag-iisip dito sa sitwasyon. Or pwede may mga bagay na nag-isolate ka. Pwedeng may dalawang tao sa buhay mo na nalilito ka or iniisip mo sila. No? If this is a love life, siguro nahandun yung point na yon. Or maaari iba sa inyo is meron kayong mga dalawang anak, isa, dalawa, kung marami man yan, congrats, sabi ganun. Yan ang nakikita ko sa iyo. May mga bagay ka na ikaw ay magsisimulang muli, mula sa simula. Or pwedeng niisip mo na baka ganito mangyari sa akin, what if ganito, what if ganyan, what if ganon. Maring ganun. Or nahandoon yung paglaya sa isang sitwasyon sa iba sa inyo dahil meron na kayong mga bagong tatahakin sa buhay nyo. Or may mga bago kayong gustong tahakin sa buhay nyo this time. Pilipilit mong kontrolin or balansin itong sitwasyon na ito. Pwede kasi nalilito ka rin, no? Nandun ka kasi sa point na parang may mga decision making to make ka na gagawin. Or nahandoon yung there's a difficult decision or yung you need to face na rin kasi, yung difficult decision in your life. May mga obstacle na kailangan din na harapin. This is a time to think. No? Use your mind or intellect. If you want to crossroad, if you want to pursue something into your life, harapin mo to, huwag kang matakot. May mga bagay na kailangan mo na rin kasi kailangan mong harapin yung takot mo. Kung painful yung choices, ibig sabihin, pagsubok yon sa buhay. No? Pero nandito kasi si Ki, lahat ng pagbabago, lahat ng destiny ng kasagutan nasa sayo. Hawak mo si Ki. Kaya ikaw lang din ang makapagpapabago ng buhay mo o ng iyong destiny sa buhay mo. Yun. Iba sa inyo, maaaring may mga aralin kayo o pag-aaralan o may mga bagay kayo na iisipin na mga bagong idea ito. Makaka-receive ka ng communication, news, or messages na maaaring ito is manggagaling kay Taurus, Pisces, Sagittarius, yun, Pisces. Meron din tayong Libra. Hindi fire sign, pero Sagittarius to Pero pwede siya sa mga Aries, Leo, Sagittarius, ganyan. Iyon ang nakikita ko dito. Siguro mangyayari iba sa inyo is within the 11 days, 11 weeks, or 11 months. Malayo naman. Siguro mga 11 days lang. Yan. Pwede rin, 11 days. Makakatanggap ka. Or sa loob nun. Ganyan. Siguro kung
Kung ano to, siguro sa 10 or 11, ganyan. Or pwedeng magbilang ka, ganyan. Sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko. Makaka-receive ka raw ng pagmamahal or may tao dito na nag-iisip na nang gusto niya ng makatanggap ng pagmamahal sa'yo or maybe this a forgiveness, ganyan. Sa iba sa inyo, may marireceive daw kayo. Either a gift, tulong, pagmamahal. May tao na gusto mag-apology, ano? Pero bakit gano'n? May tao umiiwas. May taong pag-iwas o may tao na you feeling, sa iba sa inyo, you feeling lost. I don't know why, pero you feeling lost. May mga bagay ka na sinisiyas. Someone's spying, ano, sa'yo. Or maybe this is you. Tingnan natin. Balanse lang, ha? Pero iba sa inyo is magsisimula kayong muli sa muli or iniisip niya na magsisimula kayong muli sa umpisa. Sa iba sa inyo, magkakaroon ng pagsisimula sa umpisa. 3, 8, 11, 28, and 33. Ay, oo nga, sabi ko sa inyo eh. May mangyayaring pagbabago nga sa inyo. Meron tayo Sagittarius, Libra, Virgo, Aries. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng mga reflection from the past. Siguro yung mga kasiyahan na naganap o nangyari sa'yo sa nakaraan, kung kanino man yan at kung saan man yan, nandun ka sa point na yun. Na maaring nahahatak ka rin ng nakaraan sa buhay mo o may mga nakapagpapahatak sa'yo from the past situation, maaring magkakaroon ka ng pakikipag-usap, quarrel sa isang lalaki. Sa nakikita ko ito, maaring itong lalaki na to rin ang isa sa magiging solusyon sa'yo sa pagbabago ng buhay mo or isa siya sa makakatulong sa'yo. Pwedeng ganun. Or pwede rin na itong lalaki na to or pwedeng ikaw ang kukonek ka or siya. Maaring magkakaroon ng mga discussions in life na maaring hindi konting pagkakasundo or gusot, malaki man yan o maliit, magkakaroon kayo ng mga debate, ganyan. Kung kanino ka man magkakaroon. Pero may mga debate ako nakikita sa inyo dito. Magkakaroon din ng, either makakaramdam ka raw ng painful situation in life. Pwede yung painful na yun, pwedeng sa trabaho mo, pwedeng napaka very hard, o kaya sa mga tinatahak mo sa buhay mo, o kaya sa mga tao na nasa paligid mo, ganyan. Pwedeng makaka-receive ka ng mga ganun, no, na kung pwede rin sa yun nga, kung nag-exercise ka, physical activity sa trabaho mo, kung very busy ka, yan, makakaramdam ko na painful, mga ganon. There's a hard work situation ako na nakikita sa inyo. Pero, pagdating dito, may mga kasiyahan daw na magaganap sa buhay mo. There's a luck, growth, achievement. Kumbaga, dito rin yung sitwasyon na may mga darating na abundance. Also, extension is coming. And yung iba naman sa inyo is higit pa sa hinihiling mo darating. Halimbawa, humiling ka ng 1,000, dumating sa'yo 2,000. O humiling ka ng bagong cellphone, diba, na kumaga kahit second hand, pero dumating sa'yo brand new. Yung mga ganun. Kung ano man yan, basta higit pa sa hinihiling mo is maaring ito is darating daw. Kasi may bagong simula na magaganap sa inyo. Pero alam mo, may mga taong galit, Yun na nakikita ko sa'yo. And then also, magkakaroon ng mga pang-aabuso. Hindi ko alam in what way. Siguro yung sarili mo, aabusuduhin mo. Or may mga tao na aabusuduhin ka nila. Ganyan. Or in what way. Siguro, halimbawa, kung masyado kang mabait, aabusuduhin ka nila. O kaya, aabusuduhin ka nila kasi hindi ka kumikibo, hindi ka nagsasalita. Pwedeng ganun. Maraming pwedeng sa kanya dahil sa mabait siya, pwedeng sa'yo dahil sa hindi ka palakibo, kaya abusudihin niya kung ano nasasabihin niya sa'yo, ganun. Magkakaiba kayo, pero may pang-aabuso or maaabuso. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga transition na magaganap o mangyayari sa buhay mo sa iba sa inyo. There's a shifting coming. Ako na nakikita sa'yo. Magkakaroon ng mga change of journey in life. May movement. Maaring may tao na magkakaroon ka ng distansya or may distansya na to. Sa iba sa inyo, magkakaroon ka ng distance or there's a distance with someone.
ako na nakikita na maaari hanggang ngayon is nahahata ka nito. Pwedeng related siya sa love, pwedeng kapatid mo, anak mo, dati mo karelasyon, kaibigan mo, magulang mo, pamilya mo, pwedeng ganun. Yun. And also, may nakikita rin ako na there's a loss. Mag-ingat kayo pagdating sa vehicles. Kasi, hindi naman ikaw, pero sana, basta mag-ingat lang kayo. Pwedeng kapatid mo, pwedeng connected sa sayo, pwedeng makareceive ka lang ng information, pero may vehicles ako na nakikita. Mag-ingat kayo. Kasi pwede, hoping walang, kasi andito naman si success, hoping walang mawala. Pero there's a loss. Pwedeng loss of hope, loss of trust, loss of something, or loss of pet, loss of some, kung ano man yan, there's a loss. Ganyan. Loss of support, pwedeng ganun. Yan, basta mag-ingat kayo when it comes to vehicles. Iba sa inyo is may mga travel. Kung magta-travel kayo, vehicles man yan, dagat man yan, naglalakad man kayo, mag-ingat kayo. Hindi ko kayo tinatakot, pero mag-ingat kayo. Hindi masama ang mag-ingat. Lalo na ngayon, di ba? Kasi maraming tao sa kalsada. Alam mo yun, yung marami kasing nagde-drive na very confident. Alam mo yun? Di ba? Kung wag kayong magde-drive ng mga nakainom, ha? Babae ka man o lalaki. Pero palagi kayo magpipray. Yun ang the best sa lahat. Palagi kayo magpipray na i-save niya kayo, ingatan niya kayo. Kasi hindi rin kasi natin masasabi kahit na mag-ingat tayo ay kung makakasalubong natin reckless, di ba? Pero at least nakapag-pray ka, mapoprotektahan ka niya sa lakad mo, di ba? Ingat kayo. May mga depression, may taong may sakit. Parang may taong masakit ang katawan, masakit ang kalamnan. Yun. Pero kung ano mang illness yan, ingat kayo. Energy ni Aries. Ay, namatay yung iPad. Chundimito. Ate, ngayon ka pa talaga ate nagkalikot, ha? Talaga naman si ate. Alam mo naman ang ate mo. Dito, no? The King and the King. And the Strength. Energy mo this time, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na iisipin na maaring ito is ifo-force mo. Pwedeng may mga lalakarin ka, may mga asikasuhin ka, ganyan. Yun ang nakikita ko. Pero yung iba na energy sa inyo, parang you're feeling sad. Yun ang nakikita ko. You're feeling sad. Hindi ko alam kung masama ba pakiramdam mo o kaya may mga information o may nakapagbibigay sa'yo ng sama ng pakiramdam o may mga iniisip ka lang na bagay-bagay. O handun maaring minsan nakakaramdam ka na masakit ulo mo, masakit yung parang gano'n. May nakita akong gano'n. Yung energy mo stress, malakas naman ikaw sa nakikita ko dito. Halaga handun yung confident mo, no? Handun yung courage ang arte, no? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Maaring magkakaroon ka ng connection sa dalawang tao. Lalaki. Pwedeng isa ka dito. Maaaring makikipag-usap ito sa iyo. And then also, meron kang mga kikimkimin na damdamin. No? Maaaring kang kikimkimin na mga nadamdamin, pero ang nakikita ko sa iyo dito is kahit na gano'n yung sitwasyon, magpapakatatag ka. Handun yung strength, kumbaga. No? Handun yung pagtitiis sa mga bagay na yun. Masakit man yan or good, pero sa iba dito siguro may mga information, pwedeng ganun. Yun. And also, nakikita ko energy sa iyo, pag-uusapan kayo. Pag-uusapan ka raw. Ang ganda ng mo kasi victory and success. Ako na nakikita sa iyo, may mga bagong simula, may mga manifestation ka na makakamit mo dito. And also is
Iba dito may kakausapin ka, hindi ko alam kung sino yun, either services, consultant, law, teacher, doctor, ano pa, kaya kung may baka may interview, mga ganyan, or mga advisor, ganyan. Para may mga kakausapin kayong ganyan. Tingnan natin ang parating sa inyo. May mga bagay ka na daw dito na pufukusan. Tsaka pag babalik to ng strength mo, babalik yung strength mo. Parating kay Aries. Okay. Ano po ito? Ba? Pareho siya, oh. Puro king ka. Aba, bumabalik yung iyong energy. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo is marami daw opportunities. Instant opportunities na darating sa iyo. Pwedeng idea to no? Ganyan. Pwedeng idea siya o kaya may mga instant opportunities na darating sa iyo. Yun na nakita ko. O sa iba dito is may mga travel. Kahit ano man yan, 3 days, 3 weeks, 3 months, or by March, or sa iba sa inyo is 8. No? Pwedeng 8 days, 8 weeks, 8 months, or by August. Or by the 8. Halimbawa, January 8, January 3, mga ganyan, February, mga ganon. Basta related ang ganong number. Yan, kung ano man travel yan. Yan, malayo o malapit. Yan. And also, ang nakikita ko dito is magkakaroon ng union. Ito is union ng either kapamilya mo or mga mahal mo sa buhay o karelasyon mo. Ang nakikita ko rin dito is maraming kukonek sa iyo eh. Hindi ko alam mo pero pwedeng haharap ka at makipag-usap ka sa iba't ibang mga tao or maraming taong kukonek sa iyo. Either hihingi sila ng tulong sa iyo or paghihingi sila ng advice sa iyo. O basta maraming taong kukonek. Yun ang nakikita ko dito ha, sa iyo. Also, meron ditong fortunate outcome. Nandito rin yung pag-i-start ng iyong new beginning na beautiful things sa buhay mo. Sa nakikita ko dito, this sa completion kasi, yun ang nakikita ko sa iyo. Parating sa iyo is parang nandun yung you will receive something eh. May marireceive ka daw. Yan. Congratulations kung ano man yan. Maganda naman yung card na nakita ko dito. Sa ngayon eh, no? Yan. Kasi puro maganda yan, no? May mga maiisip ka daw na mga bagay-bagay o sitwasyon. Siguro may mga bagay ka na gustong kausapin o may mga bagay na gusto mong gawin o i-move or this is a goal. May mga bagay ka na may isip na gusto mong aksyonan sa iba sa inyo. Baka marami kang lakad. Busy yarn. May mga paghingi ng tulong. Either ikaw ang hihingi ng tulong o may taong anak dito ka, magbibigay ng tulong sa iyo. Dito. Joy and happiness is coming. Emotional stability also, harmony also. Ano dapat iwasan ni Aries? Ano po dapat iwasan ni Aries? Iba dito may hinihintay daw kayo. Hindi ko alam kung ano, pero may paghihintay. Aries, may hinihintay ka na gusto mong makita. Or maybe vice versa. Basta someone is waiting kasi gusto niya ng getting together. Tingnan natin. Ace of Sword. Ba? Dapat iwasan. Dapat iwasan.
Uy, ang ganda, San. Mamaya ko na sabihin yung dapat iwasan na. Dito sa sitwasyon mo, yung iba sa inyo, kayo daw is after the emotions happen into your life, dahil sa sobrang patient mo na nangyari sa buhay mo, may mga bagong simula daw na mangyayari sa'yo. Ibig sabihin, tataha ka ng bagong journey sa buhay mo. No, may mga magtatapos in life. Also, the material success, happiness, recovery, and the possibility is coming. Yan. Meron kang ginagawa noon pa na maaring ito is ma-harvest mo na. Yun ang sabi. Okay, so dapat iwasan. Iwasan mo yung magkaroon ka ng doubt sa sarili mo, sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Nasabi niya, ate, wala din man ako nagda-doubt eh. Alam ko. Aris pa. I know alam ko ang mga Aris, siyempre. Maraming Aris ang, alam niyo na. Okay. Basta ingat lang kayo ha, mga Aris ha. Mag-ingat kayo. Kasi minsan yung, well, hindi naman ako, wala naman kasi akong karapatan para magsalita sa inyo. Basta, babasahin ko lalay nasa card ha. Okay, iwasan mo, isa yon yung malako focus ka, malako idea, magkaroon ka ng doubt. Pwedeng halimbawa, magkakaroon ka ng doubt na, ay gusto ko tong gawin, ay gusto ko tong umpisahan, ay gusto ko tong actionan, gusto ko tong kausapin, yan. Huwag ka mag-doubt. And you need to trust to your intuition. Iwasan mo na mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo na maging matigas ang ulo, isa pa rin yun. Or yung mga taong matitigas ang ulo, yan, iwasan mo yun. Iwasan mo na ma-stuck ka, no? Iwasan mo ma-stagnant ka. Iwasan mo na ma-misalignment ka sa mga decision mo sa buhay mo. Yan, self-doubt, lungkot, o yung mga what if na yan, no? Sa iba sa inyo. Yan. Iwasan mo na hindi ka makapag-focus. Iwasan mo na hindi ka magbigay ng effort, hard work, progressing sa lahat ng aspeto ng buhay mo if you want to success or yung mga bagay na need to improve. If you want lang naman, ano? Be grounded. Grounded, ha? Be grounded. And syempre, ang sabi dito, alam ko naman na you always dedicate sa mga bagay na gusto mong gawin. Alam ko naman yun. Pero iwasan mo na lang kung may mga tao na hindi naman sila dedicated sa'yo at hindi ka nila gusto, alam mo naman din ang gagawin doon. Diba? Yun. Mag-focus ka daw to yourself and ingatan mo daw yung sarili mo kung kailangan mas maraming vegetable, mas good. At kung ginagawa naman mo na yun, it's good pa rin. Diba? It's better. Magiging healthy ka. Anak ba ba dyan? Tingnan natin ang iyong love. Aris in love. Huwag niyo ipilit kung hindi sa inyo to. Babasahin ko lang nasa card. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love na ito. Iba dito, LDR. When it comes sa love. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single. Kung kayo is single, ba may nagkahiwalay Kung ikaw is single, meron ka naman nakakausap eh. Hindi lang naman isa yung nakakausap mo. Ibig sabihin, may mga nakakausap ka pa. Bumili ka na lang doon. Pag-isipan mo na lang and you need to trust to your intuition. Pero dito, meron. Meron pang mas maring kaedad mo to or hindi naman siya ganun katanda. Sa nakita ko, meron din mas bata. Yun, pumili ka na lang sa kausap mo. Hindi naman kayo nawawalan, Aris eh. Okay, dito sa sitwasyon kung kayo is nagkahiwalay. Kung kayo is nagkahiwalay, maaaring iba dito matagal na rin to, no? Kayo nagkahiwalay. Pwedeng na dito kayo sa 4 years, 10 years, 5 years. Iba dito 18, 17, 8, 19 man yan, or 9, or 1 year, 3, ganyan. Or
ilang years or months man yan. Yun ang nakikita ko, no? And then also, iba 3 dito, iba 3 no? Kung kayo's nagkahiwalay nitong tao na to, kasi isa dito naka-move on na. Pero, hindi naman niya sinasabi na nakalimutan ka na niya or maybe this is you. Kasi dito, naiisip ka pa rin niya. Baka nga napapanaginipan ka pa nito. Dito. Kasi, masaya siya sa ngayon. Pero, alam mo yung kahit na nagmo-move on siya or ikaw nagmo-move on, nahandun yung, alam mo yung parang nakasaksak pa din yung sakit sa puso niya. May mark pa rin. Kumbaga, halimbawa, nasugatan siya, nagkaroon ng malaking peklat. Ganun. Yun ang nakikita ko dito. Maaari itong tao na ito is nagpo-focus siya sa kanyang family this time. Sa nakikita ko dito, there's a family situation. Ako nakikita. Pero may isa rin akong lalaki na nakikita dito na maaari nagiging mabait sa kanya. Pero single ito. Yan. May tao na nagkakaroon ng interest sa kanya dito. No? Pero nalilito siya. Pero nagkakaroon sila ng pag-uusap or nagkakaroon ng banding ito. Or maybe this is you or siya ito. Kasi may nag-o-offer isa sa inyo. Okay, kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, dito sa sitwasyon, good naman yung foundation sa nakikita ko dito. Good yung foundation ninyo. Yun nga lang siguro nandoon yung point na may mga lihim ako na nakikita dito. There's a feeling emotion situation ako na nakikita sa isa sa inyo. Or maybe both, no? Or isa sa inyo may secret. Yun. Nagkakaroon ng pagpapaamo or inaamo ng isa or naaamo siya ng isa dito sa relasyon na ito. Yun na nakita. Nakikita ko naman yung saya ng relasyon. Ang hindi ko lang maintindihan, siguro may mga darating yung point mag-aaway kayo or may mga bagay na ikalulungkot or hindi mapagkakasunduan. Kasi dito may third party to eh. As in, may third party. Ate, mahal niya ba ako? Ha? Patay tayo dyan. Teka lang. Itong pinaka-question eh, no? Mahal ka ba niya? May pamilya na ata to. Dito kasi may family. Sa iba, may family to. Kung alam mo na wala siyang family, dito, kasi may mga kausap siya eh. Hindi ko alam why, pero may mga kausap ang isa sa inyo. May iba pang kausap. Yun ang nakikita ko. Kung mahal ka niya, masaya naman daw siya. Yun nga lang, natural yun pag hindi kayo nagkakasundo. May mga hindi pagkakasundo situation. Kasi magkaiba rin kayo ng energy, ano, nitong taon na to. Kaiba kayo. Nagkakaroon ng pag-iisip. Kumbaga nahandun din, maaring isa sa inyo, maaring handun sa point na may mga bagay na sinisiyasat, maaring nagsisiyasat sa sarili niya, nagsisiyasat sa karelasyon niya, or nandun yung paghahanap ng mga katotohanan situation. No? Or maybe nahandun yung pagre-recover when it comes to a difficult situation in life pagdating dito sa situation. At kung titingnan ko to, okay naman siya. Pero ang nakikita ko dito, there's a two family. Hindi ko alam kung ikaw is mapamilya ka na or siya is may pamilya. Yun ang nakikita ko Or pwedeng, yun nga, sabi ko, third party. Mahirap. Pero kung alam mo walang third party, handa naman yung saya. Sa love, kung sa love, masaya siya sa'yo kapag kausap ka niya. Kasi, nararamdaman niya yung peaceful of mind. So, nakikita ko, parang nahandun yung point na alam mo yung na pagka manarakaramdam siya ng lungkot, na ikaw yung tao na nakapagpapahil sa kanya. Pero, ang hindi ko maintindihan sa kanya, nagkakaroon kasi siya ng pagsisiyasat eh, pagdating sa relasyon. Hindi ko lang alam why dito. Yun ang sabi niya. Or maybe this is you.
Pero isa sa inyo nagtitink na ikaw yung ano niya, ikaw yung gusto niya makasama. Or kung walang third party sa walang third party, ikaw yung tao na I want to be stable with you, ganun. Sa isip niya lang yun. Pero sa ngayon, hindi ko pa nakikita yung love. Pero yun yung nasa isip niya. Kasi nando pa siya sa pag-iisip. Isa sa inyo. Sa mga may third party, may pamilya or may karelasyon. Your money. Okay. Okay. When it comes to your money, maganda naman, ang nakikita ko ito kasi there's a good news. Ibig sabihin, kung nagkaroon ng something painful in the past situation pagdating sa'yo, sa trabaho man yan o sa money, ngayon is there's a releasing situation. Pagbabalik ito ng confident mo, no? Kumbaga is, pagdating sa pera mo is more on confident, more on strong, and may mga decision making or may mga new project ako nakikita sa inyo. Also, there's a good news. May mga achievement kasi, fulfillment, happiness, and achievement. Nakikita ko naman na nahandun yung financial stability mo sa iba sa inyo, you will enjoy naman the reward of your success because of sa effort na binigay mo. Pero kung hindi ka talaga nagbigay ng effort, don't expect, di ba? Nandun lang yun eh. Huwag ka mag-expect. Pero andito si Devil, iba sa inyo, sa nakikita ko dito, sa mga nakaraang sitwasyon o nakaraang buwan o nakaraang taon, ito na yung mangyayaring pagbabago na magaganap o mangyayari sa buhay mo pagdating sa kaperahan at trabaho mo. Magiging maganda siya. Kasi may mga bagong simula na magaganap o mangyayari sa'yo. Yun. Advice. Iba sa inyo, leader? Boss or a leader? Kumbaga nandun yung leadership. Uy, ang ganda. The 10 and the 10. Tatlo na yung 10 mo. 10, 10, 10. Completion. May mga taong hindi sila agree sa'yo, no? Ano yan? Universe, ang dami. Ay, may taong may secret. Ganon, universe. Okay. Sabihin ko muna sa'yo Uy, magiging maganda ano mo. May inaalala ka, no? Siba sa inyo, siguro inaalala niyo yung family niyo? Or may inaalala, pwedeng family or money? Or trabaho ito sa iba? Or relationship? Sa iba sa inyo, dito sa sitwasyon, siguro pagising-gising yung iba or maaaring handin yung kulang yung tulog nyo, ganyan. Pagbawi-bawi kayo, no, may mga inaalala at kinaka-stress kayo dito sa sitwasyon mo. Hindi ko alam why, pero magiging maganda yung takbo ng ano mo, kaperahan. Dito. Alam mo, dito sa sitwasyon mo, sana hindi ikaw, kasi dito sa sitwasyon, may tao na nagiging tanga. May taong nagiging tanga. May tao na nag-a-avoid Hindi ko alam why. Siguro ina-avoid niya na about something, talking, parang ganun. Or pwedeng may tao na ayaw kanya kausapin, or ayaw mong kausapin, or iniiwasan mo siya na kausapin kanya, pwedeng ganun. Or siya sa'yo, pwedeng ganun. May taong ganun. May tao na naghihintay. May tao na naghahanap pa rin siya ng katotohanan na mag-reveal or nahanduin yung may hinihintay talaga siya na maybe waiting for something answer, ganyan. Na andun din yung tao dito na parang I want to surrender, parang ganun. Kung bahala na kung ano mangyari. Na parang nandun na sa point na yon. Ako nakikita dito. Handito rin yung sitwasyon na may tao na nagiging parang naghahari-harian or nagiging matigas or may pagkamatigas ng puso, pwedeng ganun. May tao na nag-entitle Ingat na lang kayo, sana hindi ikaw to. May nag-entitle, parang feeling niya siya yung may alam ang lahat. Ganyan, mga ganun. Basta i-research nyo na lang kayo nag-entitle. Yung parang mas marunong ako sa'yo, mas ako yung may alam, ako yung
yung pwede rin siya na nagiging bitter, pwedeng ganun, mga ganun. Ingat na lang kayo, no, sa mga mali na pwedeng maging decision making mo sa buhay mo. Basta palagi mong mag-trust ka lang sa intuition mo, palagi mong iisipin in advance, makaka-good ba, makakasakit ba, ano magiging cause, ganun. Okay, when it comes to advice, basta may mga material success, wealth, prosperity, happy, and a healthy relationships coming, also stability is coming, and also, alam mo yung iba dito, parang, alam mo yung lahi to lahi. Halimbawa, yung magulang mo nagkahiwalay dahil sa pambababae. Tapos nagsunod-sunod yun. Tapos yung sumunod na lahi doon, ganun din. Naging cause din is babae. Tapos yung ganun din, naging cause is babae. Or lalaki man yan o babae. Yung sunod doon, naging cause. Nagkaroon ng pamana. Kumbaga, may mga namanang mali na galing sa ninuno. Yan. May mga maling gawain. Parang ganun. So, dito sa trabaho, sa card. Okay, when it comes sa'yo is, siguro hindi kayo lahat to. Pagdating sa inyo is, yun nga, sabi dito, is you need to be stable. Alam ko you're stable. And syempre, be grounded. Mag-focus ka lang at magpakatatag ka. Always use your wisdom and intellect, no? Syempre, you need to release your worrying, let go the anxiety. If kinakailangan mo mag-open up sa isang tao na malapit sa'yo na hindi ka ibebenta, open up kung ano yung nararamdaman mo, no? And syempre, kailangan daw sa'yo is lakas ng loob or katahimikan. Yan. Magtiwala ka daw sa sarili mo. At saka syempre, huwag ka daw magpapakontrol sa mga tao na nasa paligid mo. Ganyan. Kumbaga, isa rin dito na you need to control your emotions. No? Ang sinasabi dito. Control your emotion. Yun. Tatandaan mo palagi na you are the authority of your life. Any destination na patahakin mo, ikaw ang makakapag-solusyon nito. Yun. Arigato namaste, God bless.